Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, alam niyo po matagal ko na itong gustong gawin, ang magpadala ng sulat sa inyo, pero parang laging may pumipigil sa akin. Siguro'y dahil natatakot akong muling balikan yung mga pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Kahit na mahigit 2 dekada na ang lumipas. Pero sabi ko sa sarili ko baka eto na yung paraan para tuluyan ko nang mailabas itong bigat ng nararamdaman ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Henry. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nagtatrabaho ako bilang isang senior sales clerk sa isang malaking department store dito sa Maynila. Sa araw-araw na pakikiharap ko sa iba't ibang klase ng tao, yung ingay at gulo ng mall ang nagiging takas ko para hindi ko masyadong maisip yung mga alaala sa nakaraan. Matagal na po akong tagapakinig ninyo, Papa Dudut. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong 12 anyos pa lamang ako, ng mga panahon na ang pinakamalaking problema ko lang ay kung paano mananalo sa laro ng basketball sa kalsada. Naalala ko pa tuwing hapon wala akong ibang inaatupag kundi ang makipaghabulan sa mga kalaro ko sa tapat ng bahay namin. Ang saya-saya lang ng buhay noon, Papa Dudut. Wala akong ibang inaalala kundi ang makauwi bago magdilim para hindi ako mapagalitan ni Mama. Pagpasok ko ng pinto ay amoy na amoy ko yung niluluto niyang merienda. Minsan banana Q, minsan naman ay ginataan. Puno ng kulitan at tawanan ang bawat sulok ng bahay namin. Dahil naging isang anak lamang ako, pakiramdam ko noon ay ako ang sentro ng mundo. Lahat ng gusto ko ay nasusunod. Tuwing weekend, madalas kaming mag-outing ni Papa at Mama sa mga parke sa Maynila. Minsan sa Luneta, minsan sa zoo. Pakiramdam ko noon ay perpekto na ang lahat. Wala na akong mahihiling pa sa edad na 12. Simple lang ang buhay namin. Pero punong-puno ng pagmamahalan. Pero isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, napansin ko yung seryosong mukha nila Papa at Mama. Hindi sila masyadong nag-uusap, hindi gaya ng dati na puro biruan. Narinig ko silang nagbubulungan tungkol kay Lola Pasha. Si Lola Pasha po ang kapatid ng nanay ni Papa. Nakatira siya sa probinsya at balita namin ay pumanaw na yung asawa niya. Dahil mag-isa na lamang siya at wala nang mag-aalaga sa kanya sa malayong lugar na yon, napagkasunduan ni na Papa na dito na muna siya titira sa amin sa Maynila. Hindi nagtagal ay dumating si Lola Pasha. Tandang-tanda ko pa yung araw na yon. Bumaba siya sa isang tricycle, bitbit ang isang napakalumang maleta na kupas na ang kulay. At isang malaking balutan ng mga gamit na parang sako. Kapansin-pansin yung pananahimik niya. Nung binati ko siya ay hindi naman siya sumagot. Nakatingin lamang siya sa malayo. Parang may malalim na iniisip o parang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Inayos ni Papa yung bakanting kwarto para maging kwarto ni Lola Pasha. Medyo malayo yon sa kwarto ko at kailangan kong dumaan doon tuwing pupunta ako sa kusina.
Sa totoo lang, Papa Dudut, hindi ako sanay na may ibang kasama sa bahay. Nag-iisang anak nga kasi ako, kaya medyo nailang ako sa presensya ni Lola Pasha. Parang nabawasan yung pagiging akin ng bahay namin. Sa mga unang araw ay laging nakaupo lang si Lola Pasha sa isang sulok ng sala. Nakatitig lamang siya sa bintana o kaya naman ay sa dingding. Bihira siyang magsalita, minsan ay kailangan pa siyang alukin ni Mama ng paulit-ulit bago siya kumilos para kumain. Sinubukan ko siyang kausapin. Kinuwentuhan ko siya tungkol sa school ko, tungkol sa mga grado ko, pero tumango lamang siya nang hindi tumitingin sa akin. Sabi ni Mama, "Henry, intindihin mo na lang ang lola mo. Matanda na siya at nagsisimula na siyang maging ulyanin dahil sa dami ng pinagdaanan sa probinsya." Isang hapon habang papunta ako sa kusina para kumuha ng tubig, nakita ko si Lola Pasha na nakatayo sa dining area. Nakatitig lamang siya ng matagal sa isang bakanting silya sa dining table. Yung silya na walang nakaupo. Lumakad ako sa harapan niya pero parang hindi niya ako nakikita. Parang hangin lamang ako na dumaan. Doon ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Pero inisip ko na lamang na baka talagang pagod lamang siya sa biyahe. Habang lumilipas sa mga linggo ay naging mas madalas ang pagiging malilimutin niya. Minsan tatawagin niya ako sa pangalang hindi ko naman alam. Tatawagin niya akong Mariano o kaya ay Esteban. Minsan naman ay magugulat na lamang kami dahil naghahanap siya ng mga gamit na wala naman talaga sa bahay namin. Maghahanap siya ng suklay na gawa sa garing o kaya isang lumang lampara na wala naman kaming ganong gamit. Napansin ko rin na ayaw na niyang lumabas ng kwarto niya. Kahit oras na ng pagkain, kailangan pa siyang pilitin ni Mama. Mas pinipili niyang manatili sa loob ng kwarto niya na patay ang ilaw. Sa dilim lang siya nakaupo. Kapag tinatawag namin siya para manood ng TV sa sala, hindi siya sumasama. Parang mas komportable siya sa sarili niyang mundo na puro dilim, Papa Dudut. Nag-alala na sina Papa at Mama kaya kumuha sila ng doktor para tignan ang kalagayan niya. Pagkatapos ng check-up, kinumpirma ng doktor na may Alzheimer's disease na si Lola Pasha. Sabi ng doktor ay kailangan niyo ng mahabang pasensya. Unti-unti niyang makakalimutan ang lahat at minsan ay magiging iba ang kinikilos niya. Doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa bahay namin, Papa Dudut. Ang dating masayang bahay na puno ng tawanan. Parang dahan-dahang binalot ng kaba at bigat ng loob. Hindi namin alam na ang sakit na Alzheimer's ay simula pa lang ng isang katatakutang hindi namin inaasahan. Papa Dudut, ipagpapatuloy ko na ang kwento ko. Dito na talaga nagsimulang magbago ang takbo ng buhay namin. Sa loob ng bahay mula nang tumira sa amin si Lola Pasha. Isang gabi, habang nakaupo ako sa desk at seryosong nag-aaral para sa aming science exam bukas, biglang naging sobrang tahimik ng paligid. Yung tipong pati yung tunog ng kuliglig sa labas ay hindi ko na marinig. Maya-maya pa ay may narinig akong mahinang bulong. Nanggagaling yung boses sa kwarto ni Lola Pasha na nasa dulo ng hallway. Nung una akala ko ay nanonood lamang siya ng TV o kaya ay nakikinig sa radyo. Pero agad kong naalala na wala namang ganong gamit sa loob ng kwarto niya. At isa pa ay malabo na ang pandinig ni Lola kaya imposibleng bumulong lamang siya nang may kausap man siya sa telepono.
Dahil sa kuryosidad ay biglang dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto ko. Naglakad ako ng patiyad sa hallway hanggang sa makarating ako sa tapat ng pintuan niya. Dinikit ko ang tenga ko sa kahoy na pinto para pakinggan kung ano ba talaga ang ingay sa loob. Nanindig ang balahibo ko, Papa Dudut, nang marinig ko si Lola Pasha na tumatawa ng mahina. Pero hindi yung tawang nakakaaliw, kundi yung tawang parang may kakwentuhan siya at nakikipagbiruan sa isang matalik na kaibigan. Naririnig ko siyang sumasagot ng oo nga, hindi rin nila alam. At pagkatapos ay susundan na naman noong mahihinang tawa. Dahan-dahan kong ipinihit ang doorknob at binuksan ng kaunti ang pintuan para silipin kung sino ba talaga ang kasama niya. Pero pagbukas ko ng kwarto ay ang dilim. Tanging yung liwanag lang mula sa labas ng bintana ang tumatama sa loob. Nakita ko si Lola Pasha na nakaupo sa gilid ng kama namin. Pero nakaharap siya sa isang madilim na sulok ng kwarto. Yung parteng walang kahit na anong gamit kundi pader lang. Nakatulala lang siya doon habang ang mga kamay niya ay parang may hinahaplos sa hangin. Lola, tawag ko sa kanya. Bigla siyang lumingon sa akin. Pero yung mukha niya ay parang walang ekspresyon. Blanko lang ang mga mata niya. Nagtataka talaga ako, Papa Dudut. Dahil paulit-ulit itong nangyayari tuwing kaming dalawa lamang ang naiiwan sa bahay. Tuwing aalis si Mama para mamalengke sa umaga o kaya ay kapag may binibili lang sa labas. Doon nagsisimulang magsalita si Lola Pasha ng mag-isa. Isang beses hindi ko na natiis. Nilapitan ko siya habang nakaupo siya sa sala at tinanong kung, Lola, sino po ba yung laging kinakausap ninyo sa loob ng kwarto ninyo? Tumingin siya sa akin tapos ay ngumiti siya ng napakalapad. Yung ngiting hindi mo malaman kung natutuwa ba o nananakot. Ang sabi niya sa akin ay, Henry, huwag kang mag-alala. May bisita lamang ako. Matagal na kaming hindi nagkakasama kaya marami kaming napag-uusapan. Kinilabutan ako sa sagot niya. Pero pinilit ko na lamang na isipin na baka dala lamang talaga ito ng Alzheimer's niya. Baka yung mga ala-ala niya noong bata pa siya ay bumabalik at akala niya ay totoo silang nandoon sa harapan niya. Pero kahit na anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi ko na maalis yung pakiramdam na may ibang kasama talaga siya sa loob ng kwartong yon. Isang tanghali naman habang masaya akong kumakain ng tanghalian sa dining area. Biglang nagbago ang lahat. Habang sinusubo ko yung ulam, nakarinig ako ng boses ng isang maliit na babae. Hagik-hik yon ng bata, yung parang nakikipagtaguan. Nanggagaling yung tunog sa ilalim mismo ng dining table na kinakainan ko. Dahil akala ko ay may nakapasok na pusa o kaya ay kung anuman, agad akong yumuko para tignan ang ilalim. Wala namang tao o hayop sa ilalim ng lamesa. Pero laking gulat ko nang biglang gumalaw ang bakanting upuan sa tabi ni Lola Pasha. Parang may humihila rito ng malakas para umagos ang pwesto nito sa harapan ng lamesa. Napatingin ako kay Lola Pasha at bago pa ako makasigaw ay nagsalita siya ng mahina. Henry, huwag kang malikot. Nakikikain ang kaibigan ko. Baka matabig mo siya. Halos mabitawan ko yung kutsara ko sa sobrang takot, Papa Dudut. Hindi ko na tinapos yung pagkain ko. Mabilis akong tumakbo pa itaas sa kwarto at nagtalakbong ako ng kumot
Nanginginig ang buong katawan ko habang hinihintay ko ang pagdating ni na mama at papa. Pag-uwi nila, agad akong bumaba at ikinuwento ko ang lahat ng yon kay papa. Yung boses ng bata, yung paggalaw ng upuan, pati yung sinabi ni Lola. Pero imbis na maniwala ay pinagalitan lamang ako ni papa. Ang sabi niya, Henry, tigilan mo na nga yung mga kwento mo. Alam mo namang stress na kami sa pag-aalaga sa lola mo. Huwag mo nang dagdagan ang iniisip namin. Sabi naman ni mama, natural lang daw sa mga may sakit na Alzheimer's na magsalita ng mag-isa dahil nalilito na nga ang isipan nila. Pinagsabihan pa ako na huwag na raw akong manood ng mga horror movies sa TV dahil nagiging masyado na raw akong mapagpantasya at kung ano-ano na ang mga naiisip ko. Dismayado ako noon, Papa Dudut. Alam ko sa sarili ko na hindi yon guni-guni. Hindi basta-basta gagalaw ang upuan ng mag-isa kung walang humila dito. Pakiramdam ko ay ako lamang ang nakakaramdam ng panaginip na dahan-dahang namumuo sa loob ng sarili naming tahanan. Papa Dudut, mula noon ay naging bangungot na ang gabi ko. Nagsimula akong managinip ng paulit-ulit tungkol sa isang madilim na anyo. Sa panaginip ko ay nakatayo yung anyong yon sa tabi ng kama ni Lola Pasha. Hindi ko makita ang mukha niya, pero parang may ginagawa siya sa dibdib ng lola ko. Parang may hinahawakan o pinipisil siya doon habang si Lola naman ay parang hindi makahinga. Tuwing madaling araw ay nagigising ako na nagagahol sa hininga. Pakiramdam ko ay may nakadagan sa dibdib ko. Yung bigat na hindi mo maipaliwanag. At napansin ko rin, Papa Dudut, na kahit gaano kainit ang panahon sa labas, ang loob ng bahay namin ay lalong nagiging malamig. Sa lamig na sumusuot sa buto mo. Kahit na hindi naman kami naka-aircon. Sa tuwing dadaan ako sa hallway papunta sa banyo o sa kusina, napapansin ko na laging bukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ni Lola Pasha. Yung parang may nagaanyaya sa akin na sumilip o pumasok sa loob. Pero dahil sa sobrang takot ko, mas pinigilan ko na lamang na dumiretso sa nilalarawan ko nang hindi tumitingin sa siwang ng pintuan. Ayaw ko nang makita kung sino talaga yung bisita na tinutukoy ni Lola. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi yon galing sa mundong ito. Papa Dudut, isang gabi kakatapos lang ng isang napakalakas na ulan. Maririnig mo yung patak ng tubig mula sa mga dahon ng puno. At mula sa tilaok ng mga manok na nagising dahil lamang sa lamig. Mahimbing na sana ang tulog ko noon, pero bigla akong nagising dahil sa isang kakaibang tunog. Hindi ito tunog ng ulan o ng hangin. Tunog ito ng kalmot sa sahig, Papa Dudut. Alam mo yung parang may kuko na pilit na kinakamot ang semento o ang kahoy. Noong una ay pinilit kong isipin na baka may daga lamang kaming nakapasok sa bahay dahil sa ulan o baka naman ay may pusa lamang sa labas. Pero habang tumatagal ay lalong lumalakas ang tunog at ramdam ko na mabigat na ito. Dahil hindi ako mapakali ay parang may kung anong naguutos sa akin na lumabas. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama ko. Binuksan ko ang pintuan ng kwarto ko nang hindi gumagana o gumagawa ng ingay. Madilim sa hallway. Tanging ang maliit na ilaw lamang mula sa kusina ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Napatingin ako sa direksyon ng kwarto ni Lola Pasha. Nakabukas ng kaunti ang pinto niya gaya ng dati. Doon ako lalong kinabahan, Papa Dudut. Lumipat ako ng kaunti at sumilip. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko sa nakita ko. May isang anyo na
nakadukwang mismo sa tabi ng higaan ni Lola Pasha habang mahimbing na natutulog ang matanda. Ang nilalang na nakita ko ay isang babaeng maitim ang balat, parang uling sa kaitiman. Wala siyang kahit na anong saplot sa katawan at ang napansin ko kaagad ay ang napakahaba at matutulis niyang mga kuko sa kamay na nakasayad sa sahig. Siya pala yung gumagawa ng tunog ng kalmot na naririnig ko kanina. Biglang lumingon ang nilalang na yon sa direksyon ko, Papa Dudut. Doon ko nakita ng malapitan ang mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko ang kulay dilaw at parang nagbabaga niyang mga mata. Parang mga mata ng pusa sa gitna ng dilim, pero mas nakakatakot dahil punong-puno ito ng galit. Sa sobrang takot ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumigaw ako ng napakalakas dahil sa takot. Agad na nagising sina Papa at Mama at narinig ko ang mabilis na mga hakbang nila mula sa kanilang kwarto. Binuksan ni Papa ang lahat ng ilaw sa hallway at sa kwarto ni Lola Pasha. Pagpasok ni Papa sa loob ay wala na ang nilalang na nakita ko. Parang naglaho ito sa isang iglap. Si Lola Pasha naman ay himbing na himbing pa rin sa pagtulog. Parang wala siyang narinig na kahit na ano, kahit na nagkakagulo na kami doon. Galit na galit si Papa sa akin noon. Sabi niya ay, Henry, ano ba yung problema mo? Madaling araw na nang gigising ka ng mga tao dahil lamang sa kung ano ang panaginip mo na yan. Sinubukan kong ipaliwanag ang nakikita ko, Papa Dudut. Halos hindi ako makapagsalita sa panginginig, Papa Dudut. May babae doon. Maitim siya, mahaba ang kuko tapos ay dilaw ang mga mata. Sabi ko habang tinuturo ko ang gilid ng kama ni Lola. Pero tinignan lamang ako ni Papa ng masama. Pinatigil niya ako sa ginawa ko at sinabihan na huwag na ako mag-iimbento ng mga kwento. Sabi pa niya, kung hindi raw ako titigil sa pananakot sa sarili ko at sa kanila ay baka ipadala na lamang niya ako sa probinsya para doon mag-aral sa piling ng mga kamag-anak namin. Umiyak na lamang ako sa loob ng kwarto ko pagkatapos noon, Papa Dudut. Naririnig ko pa ang bulungan ni Mama at Papa sa labas. Sinabi nila na baka daw attention seeker lamang ako o kaya ay kailangan ko nang uminom ng bitamina para sa utak ko. Pero ako, Papa Dudut, ramdam ko ang matinding takot sa buong katawan ko. Alam ko ang nakita ko. Alam ko na hindi ako ligtas sa loob ng bahay na ito at lalong hindi ligtas ang lola ko. Pagkalipas ng gabing yon ay mabilis na nanghina ang katawan ni Lola Pasha. Nakakapagtaka dahil wala naman siyang lagnat o kahit na anong ibang sakit maliban sa Alzheimer's niya. Pero hindi na siya makakain ng maayos. Tuwing sinusubukan siya ni Mama na subuan ay hindi niya nalulunok ang pagkain. At ang nakakatakot pa, laging nakapikit lamang ang mga mata niya kahit nagising siya. Parang may kung anong nagaganap sa loob ng isipan niya na ayaw niyang makita ang labas. Napansin ko rin, Papa Dudut. Noong tinutulungan ko si Mama na punasan ang katawan ni Lola na may mga pasa na siya sa braso at sa leeg. Malalaking pasa na kulay asul at tila parang may malakas na pumipisil o humahawak sa kanya ng mahigpit tuwing gabi habang tulog siya. Sinabihan ko si Mama tungkol doon, pero sabi niya ay baka dahil lamang daw sa katandaan at manipis na ang balat ni Lola kaya madaling magpasa. Pero alam ko na hindi ganon ang itsura ng pasa ng matanda lang. Tuwing lalapit ako kay Lola Pasha para magmano o para tingnan ang lagay niya, nararamdaman ko ang isang matinding lamig na nanggagaling sa kanya. Hindi ito yung lamig ng aircon o ng ulan. Ito yung lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Pakiramdam ko sa bawat araw na lumilipas ay unti-unting hinihigop
ang buhay ni Lola Pasha ng isang bagay na hindi namin nakikita pero nararamdaman ko ang presensya. Isang madaling araw ay narinig ko si Lola Pasha na nagsasalita sa loob ng kwarto niya. Pero hindi na ito yung tawa o yung bulong kanina. Nagsusumamo na siya, Papa Dudut. Parang nakikipag-negosasyon siya sa kung sino man ang kasama niya. Wag muna ngayon. Kailangan ko pang makita ang mga anak ko. Padating na sila, sabi niya sa gitna ng kadiliman ng kwarto niya. Pagkatapos noon ay narinig ko ang isang malalim na boses. Hindi ito boses ng tao. Hindi ko maipaliwanag pero parang tunog ito ng kuskus ng malaking bato sa semento. Mababa, garalgal at talagang nakakatindig balahibo. Hindi ko magawang igalaw ang mga paa ko sa sobrang takot. Pero dahil gusto ko nang malaman kung ano ang nangyayari ay sumilip ako sa awang ng pintuan. Doon ko nakita, Papa Dudut, yung babaeng maitim. Nakapatong siya mismo sa dibdib ni Lola. Habang nakahigang matanda, hinahawakan niya ang mukha ni Lola gamit ang mahahaba niyang kuko at ang pinaka nakakasuka at nakakatakot sa lahat ay dahan-dahan niyang dinidilaan ang mga mata ni Lola Pasha. Si Lola naman ay walang magawa at tanging mga mahihinang ungol lamang ang lumalabas sa kanya. Sa isang iglap lang nawala na muli yung babae sa paningin ko. Sa mga sumunod na araw, ang buong bahay namin ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang amoy. Amoy ito ng lupang basa na hinaluan ng amoy ng mga lumang gamit na matagal nang hindi nagagalaw. Parang amoy kulob na napakabigat sa ilong. Kahit na anong linis ni Mama, kahit na anong gamit niya ng sabon at tubig, ay hindi nawawala ang amoy na yon. Tila nang gagaling mismo ang amoy sa loob ng kwarto ni Lola Pasha at kumakalat sa buong hallway hanggang sa sala. Naglagay si Mama ng maraming air freshener at mga kandilang may pabango. Pero lalo lamang bumaho ang paligid. Ang bango ng air freshener ay humalo sa amoy ng lupang basa at ang kinalabasan ay amoy na parang may nabubulok na halaman o basurang matagal nang hindi naitatapon. Napansin ko rin na ang mga halaman namin sa loob ng bahay, yung mga indoor plants na dati ay malalago at luntian ay biglang nangamatay ng sabay-sabay. Natuyo ang mga dahon nila sa loob lamang ng isang gabi. Si Lola Pasha naman ay lalong naging tahimik. Hindi na siya nagsasalita. Kung yung mga bulong niya ay nawala na, parang wala na siya sa sariling kaisipan. Nakatitig lamang siya sa kisame buong maghapon at magdamag. At sa bawat pagkakataon na tinititigan ko siya, nakikita ko ang paminsan-minsang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Na parang humihingi siya ng tulong pero alam niyang wala nang makakarinig pa sa kanya. Dahil hindi na ako makatulog ng maayos at laging nanginginig ang mga kamay ko, naghintay ako ng pagkakataon na wala si Papa sa bahay. Isang hapon habang naglilinis si Mama sa kusina ay nilapitan ko siya at kinausap ko siya ng masinsinan. Mama, kailangan na nating ilipat ng kwarto si Lola Pasha. O kaya naman tumawag tayo ng pare para basbasan ang bahay natin. May nakikita talaga ako, Ma. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Seryosong wika ko. Nakita ko sa mukha ni Mama ang pag-aalinlangan. Alam kong natatakot din siya, hindi lang sa mga sinasabi ko, kundi pati na rin sa magiging reaksyon ni Papa. Ayaw niyang magalit muli si Papa at sabihing nagpapaniwala siya sa mga kwentong bata. Pero dahil siguro sa tindi ng itsura ko, pinangakuan niya ako. Sige Henry, mamayang gabi, titingnan ko ang kalagayan ng lola mo. Ako ang magbabantay para makasigurado tayo. Pero Papa Dudut, naging bigo ang plano namin.
Noong gabing yon, dahil siguro sa sobrang pagod ni mama sa gawaing bahay at sa pag-aalaga kay lola, nakatulog siya ng mahimbing sa sofa sa sala habang nagbabantay. Naiwan akong mag-isa sa kwarto ko. Dilat at nakikinig sa bawat tunog. Nagsimula na naman yung mga kalabog mula sa kwarto ni Lola Pasha. Hindi lang basta kalabog, kundi parang may mabigat na bagay na pilit na ibinabagsak sa sahig. Dahil hindi ko na kaya ang kaba ay pumunta ako sa banyo para maghilamos. Gusto ko lang pakalmahin ang sarili ko at patunayan na baka pagod lamang ito. Pero pagtingala ko sa salamin, pagkatapos kong magbasa ng mukha ko, ay halos tumigil ang mundo ko. Sa likuran ko sa refleksyon ng salamin ay nakatayo yung babaeng maitim. Nanlalaki ang mga dilaw niyang mata na parang nagbabaga at dahan-dahan niyang ibinuka ang bibig niya na puno ng matutulis na ngipin. Mabilis akong tumalikod para harapin siya, pero gaya ng dati, wala namang tao doon. Tanging ang sarili ko lamang na refleksyon ang nakikita ko sa salamin. Sa sobrang takot ko ay hindi na ako lumabas pa ng banyo. Doon ako naupo sa sahig hanggang sa sumikat ang araw. Ramdam ko na ang panganib na dati ay kay Lola Pasha lamang nakatutok ay unti-unti nang lumalapit sa akin. Isang gabi nagulat kaming lahat dahil biglang sumigla si Lola Pasha. Nakaupo siya ng maayos sa dining table at humingi ng marami niyang paboritong pagkain. Yung mga kakanin at dati hindi niya halos maisubo. Tuwang-tuwa sina mama at papa. Tingnan mo Henry, bumubuti na ang lola mo. Sabi ko sa iyo kailangan lang siya ng kaunting pahinga at panahon, sabi ni papa. Pinagmamasdan ko si lola habang kumakain siya ng mabilis. Yung parang gutom na ngayon lamang nakatikim ng pagkain. Pero napansin ko yung mga kamay niya. Nanginginig ang bawat daliri niya at ang mga kuko niya ay may mga itim na marka. Parang nabulok na ewan. Pagkatapos niyang kumain ay tumingin siya sa akin at ngumiti, isang ngiti na hindi ko makakalimutan. Ngiting hindi ko nakita sa kanya noon. Malamig at nakakatakot. Salamat Henry, ikaw na ang susunod na alagaan niya. Sabi niya bago siya dahang-dahang tumayo at bumalik sa kwarto niya nang hindi na lumilingon. Noong gabing yon ay naging napakatahimik ng buong bahay. Walang bulong, walang kalabog, walang kalmot. Pakiramdam ko ay yun na ang huling pagkakataon na makakausap ko ang lola ko. Dahil hindi ako makatulog, lumabas ako ng kwarto at tumabi ako kay mama sa sala. Pinagmasdan ko ang pinto ng kwarto ni Lola Pasha na nananatiling sarado at walang anumang liwanag na lumalabas mula sa ilalim nito. Biglang humangin ng malakas sa loob ng bahay kahit sarado ang lahat ng bintana. Isang mahabang buntong hininga ang narinig ko, Papa Dudut, parang nanggagaling yon sa lahat ng sulok ng kisame. Paikot-ikot sa aming ulunan bago tuluyang mawala. Maagang nagising si mama kinabukasan para gisingin si lola at bigyan ng gamot, pero pagpasok niya sa kwarto, isang malakas na sigaw ang narinig ko mula sa hallway. Tumakbo kami ni Papa patungo sa kwarto at nakita namin si Lola Pasha na nakahiga ng maayos sa kama. Maputla na siya at hindi na humihinga. Tumawag kaagad si mama ng ambulansya, pero pagdating ng mga ito ay sinabi nilang wala na talaga si Lola. Sa edad na 12, yon ang unang beses na nakakita ako ng kamatayan ng malapitan. Sinuri ng mga doktor ang katawan niya at cardiac arrest daw ang kinamatay dahil sa hina ng puso at katandaan. Tinanggap ni na mama at papa ang paliwanag na yon. Pero ako ay hindi ako makaalis ng tingin sa liig ni Lola Pasha. Doon ay nakita ko ang maliliit na pasa na parang bakas ng mga kuko ng tao o ng nilalang. Hindi na ako nagsalita pa dahil alam ko namang walang maniniwala sa akin tungkol
sa babaeng maitim. Inisip ko na lamang na baka sa wakas malaya na si Lola mula sa bisita niya. Idinaos ang burol ni Lola Pasha sa loob ng bahay namin sa loob ng ilang araw. Maraming kamag-anak ang dumating at pansamantalang nawala ang takot dahil sa dami ng tao at ingay. Pero tuwing gabi, kapag konti na lamang ang tao ay nararamdaman ko pa rin ang lamig sa dulo ng hallway. Iniiwasan kong mapunta malapit sa kabaong niya dahil pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin mula sa loob nito. Pakiramdam ko ay hindi pa tuluyang nakakaalis ang nilalang na kasama niya. Lumipas nga ang ilang buwan at tila bumalik na sa normal ang lahat. Hindi na pinag-uusapan si Lola Pasha o ang mga nangyari. Naging mas masaya nang muli ang aming mga hapunan. Inisip ko na baka nga guni-guni ko lamang ang lahat dahil sa likod ng imahinasyon ko bilang isang bata. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko at ngayong matanda na ako ay dala-dala ko pa rin ang takot na yon tuwing mag-isa ako sa kadiliman. Lubos na gumagalang, Henry. Minsan, ang mga matatanda sa ating pamilya ay may mga dalang kwento o bagahe na hindi natin alam. Ang sakit na Alzheimer's ay mahirap pero sa ating kultura ay madalas itong nahaluan ng mga paniniwalang espiritual. Ang mahalaga ngayon ay nahanap mo na ang iyong kapayapaan. Huwag kang matakot sa dilim dahil ang pinakamabisang panlaban sa anumang negatibong bagay ay ang matibay na pananampalataya at ang liwanag ng iyong kalooban. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng takot mula sa iyong nakaraan. Ipagdasal mo ang kaluluwa ng iyong lola at ipagdasal mo rin ang iyong sariling katahimikan. Ang mga dilaw na mata na nakita mo noon ay ala-ala na lamang ng isang madilim na kabanata. Pero ikaw ang may hawak ng iyong buhay. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share,
mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po